magandang araw sa inyo lahat, mga arresters. Wow, arresters. Ako po si Papa Jackson. At ako naman po si Gandang Kara or DJ Kara. Welcome to our First ever first ever podcast. podcast. Yes, na matagal mong hinintay. Matagal hinantay ito, di ba? First of many versions of podcasts. And pag-usapan natin dito yung mga lahat ng bagay na may kinalaman sa mga bagay na pinag-uusapan halos na lahat, di ba? Familiar topics, current events, di ba? Social events, yung mga binavlog na mga kusin, Mga issues. mga nire-real talk nila online, di ba? At we're going to do this on our personal take. Yes. So this is cardiac arrest, pero we will try to arrest the situation. Kahit most of the times, medyo magkaiba talaga kami ng mga, alam mo na, opinion. Pero try natin pag-usapan. Okay. So, umpisa na natin. Dito muna tayo. Dahil first thought, tayo muna yung hot seat ngayon. Oo, sige. Dito muna tayo sa he said, she said, he did, she did. Diba? What not to do and what to do sa mga pagkakataon ito. Yeah. Pero bago ang lahat, ano ang nararamdaman mo na may podcast tayo? Nakaka-excite na, wow, sumasabay tayo sa trend. Di ba? At saka yun nga, matagal mo siyang gusto talagang gawin, di ba? So excited na kinakabahan din at the same time. Ikaw? Wala. Pakiramdam ko panibagong Mundo. panibagong platform lang para magtalo tayo dalawa. Kaya nga naku, kinakabahan din ako dyan I'm hoping na sana eto. Kasi ang idea ko ng podcast natin, itong Cardiac Arrest na to, eto yung, kasi what people do not know is that pag nasa kotse tayo, eto naman talaga ginagawa natin eh. Oo, ito talaga tayo. Kaysa makasagi tayo ng Correct. Diba? Dahil nagtatalo tayo sa kotse, dito na lang tayo. Oo. Pero alam mo yung mga pagkakataon na alam naman nating dalawa na hindi talaga sync tayo dun sa mga opinions. Di lagi ako kampi sa'yo. Hindi baka lately lang. Pero yun, hindi tayo laging magkaparehas talaga. So dito, kapag ginawa natin siya, if ever ba, magagalit ka ba? O ako yung magagalit. Ikaw. Ako talaga yung magagalit. Ba't ako lang sa'yo? Ako pala yun talaga, Well, yan ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Ito na, nag-uumpisa na. Hindi ako. Ako kasi, hindi nila in general. Ako na lang pala, di ba? Iba ka? Pag may topic, compartmentalize siya sa akin eh. Wow. Di ba? Compartmentalize. Kung nandito tayo sa topic na to, kung ang pinag-uusapang gatas, walang kasamang tinapay, gatas lang. Okay. Di ba? So, ganun lang. Oo. Ikaw? Ako parang depende sa isasagot mo. Kapag alam ko may point ako, syempre, ilalaban ko kung ano talaga yung feeling ko. Ito talaga yung feeling ko mas tama Pero kung iba yung opinion mo, iba yung opinion ko, siguro, respect din naman, di ba? Okay, ito, question. Halimbawa, do we both agree that when it comes to dating, the guy should be paying for it? Oo. Okay, good. I agree with you. Wow. Yes, I agree with you. Diba? Okay. Pero I think, ang pangagalingan natin is, bakit? Bakit diba? Kasi dapat customary lalaki? na lang yun diba? Kumbaga, kaya nauwi sa punto na babae dapat ang ipinagbabayad ng lalaki, diba? By tradition and customary, diba? May pinag-umpisahan yan. Kung bakit lalaki dapat? Sa pagkakalam ko, biblical yan Oh. Diba? Nakalagay sa Bible, diba? Ang lalaki ang tigapawis, ang babae ang tigasinop. By Bible, Oo. diba? Into practical terms, binitbit natin yan as being chivalry, magiging gentleman. Ikaw, pili mo bakit? Ako, simple lang, parang relate din sa sinabi mo. Kasi di ba, ganun pag mag-aasawa na kayo, ang lalaki naman talagang head ng family na siya yung mas dapat sa pagtatrabaho, pag-ibigay ng mga savings, ganyan. And then yung babae, parang nakasanayan natin na, ako naman yung mag-aalaga ng mga bata, ako naman doon sa mga household chores, ganyan. So, yun lang yung thinking ko na ganun. Pero kasi nangyayari din naman nowadays na sa mga ibang bansa, lalo na, di ba? O, di ba, sa mga cultural differences, meron din namang mga babae na sila na talaga yung nag-i-initiate or minsan sa mag-asawa, kahit sa mag-asawa, yung babae na yung nag-work, yung lalaki naman yung nasa bahay. So, depende siguro sa kasunduan. Pero, pag sinabi kasing dating pa lang naman yun simula. So, I think, dapat talaga lalaki. Nagsa-start nun. Sige. Lumayo ka na Dating lang tayo Kaya nga, binalik ko sa dating, di ba? Kasi compartmentalize lang talaga. Hindi ako sumasagot Bakit nauwi sa pag-aasawa pinasok mo din kanina kasi yung mag-asawa di ba?
Yung sa Bible, ba't pinasok mo yun? Hindi, doon kasi nag-umpisa yun. Doon lang nanggaling Di ba? yun. Oo. Feeling ko doon nanggaling yun. Okay. So, yung history, gano'n. Na isa buhay na lang natin. Ako na, I have a different take. Although, wala namang gaanong pagkakaiba sa take mo. But I have a different take. Kasi, tama naman na lalaki talaga yung masanay magbayad. Para sa bahay. Provider. Hindi na lang money matters, pero provider. In a sense that, magda-dive deeper lang ako the differences of men and women. Kasi ang mga lalaki, we are creatures of habits Ano man ang nakasanayan namin, it becomes a way of life to us. Okay. Diba? Halimbawa, sinanay mo lalaki, niloloko ka, it becomes a way of life. Sinanay mo lalaking nirerespeto ka, it becomes a way of life. Because men are creatures of habits. Kung saan kami sanay, komportable kaming ginagawa palagi yun. Kaya magkataka kayo mga lalaki, minsan pault-ut lang kinakain, madali wala ng password, kasi creatures of habits kami. Predictable lang mga lalaki. Now, ba't ko sinasabi ito? If you, kung dating pa lang at sinanay mo na yung lalaki, hindi na pera, to make an effort to please the woman, pag naging mag-asawa kayo, there's a great tendency and possibility that he will be that person in the relationship. Mag-provide siya. Dumating man yung pagkakataon na hindi siya yung kumikita ng pera, the guy will get used to doing something to please the partner. So, feeling mo dahil nakasanayan na ang mga lalaki nagpo-provide, kaya nangyayari to, na sila lagi? Well, by tradition. Hindi dahil... by tradition hindi ko din. feeling, pero yun talaga nangyayari. hindi ko top feeling, yun talaga nangyayari. Oo nga. Okay. Pero ipasok natin sa totoo mga experiences natin sa buhay. Pasok mo. Ipasok na. Pasok mo. Di ba? Kasi sabi mo nga, tradition na lalaki talaga yung nagbabayad. By practice. Oo. Ikaw ba nangyari na ano? Alam mo, first date mo, hindi ikaw yung nagbayad. Hindi kasi ako nakikipag-date sa ganung paraan Oo. Pero anyways, sagutin ko yung tanong mo, di ba? Did I always have the intention to provide when I go on date? Yes, as a man. Yes. Di ba? Because, kasi personal sa akin, makes me feel good. Lalaki, what fits my ego? Nakakalalaki, parang ganun. It fits my ego, di ba? Kumbaga, ano yan alam naman natin na dating is putting your best foot forward Okay. So pag ba pinagbayad mo babae, may impress mo ba yan? Siyempre, hindi. Pero aminin na natin, syempre pag nakipag-date kami, kayo mga babae, pag nakipag-date kami, nag-i-expect talaga kami, hindi naman kayo magpapaka-hipokrita, di ba, na nag-i-expect talaga kami sa utak namin na lalo na pag first date, syempre, yung lalaki yung magbabayad. Pero minsan may mga experiences na, alam mo yun, yung mga iniisip mo, hindi pala nagkakatotoo. Kasi nagkaroon ako ng experience na ganyan, na first date. Ano experience yan? Pwede naman siguro i-share, di ba? Pero ano pa to, sobrang tagal na nito. Teka lang, magyakap na ako para nervousin ako. Oo. Alam ko naman, never pa ako nakapag-share sa'yo ng mga Pasko. So, ito na yung chance ko. Kasi podcast to, di ba? Kating ka share sa akin yung mga Pasko. Kasi podcast Hindi kasi ako makapag-share sa alam mo yun, sa radyo, sa vlog. Kasi syempre, tataas yung kilay mo. So, Hindi naman. ito na yung chance ko. Normal na kwentuhan lang naman. So, ayun, naka-experience ako before na first date. Tapos, nag-expect ako, like the usual na yung lalaki yung magbabayad. Tapos nung bigay na yung bill, alam mo yung feeling na magkakatinginan kayo. Tapos ikaw, dahil nahihiya ka na parang, wait lang, parang shocks feeling ko hindi to maglalabas kasi nakaganyan lang siya. So, ano gagawin ko? So ikaw, nag-initiate na ako ng time na yun. Kunyari, dahan-dahan ako naglalabas. Dedma. Sabi ko, Dedma. So paglabas ko, eto po Tapos ang sabi niya sa akin, next time hati naman tayo. Tapos parang mula noon, hindi na kami nagkita kasi na-turn off ako. Sabi ko, ganun. So, kami nagbayad mo. Ganon. So, siguro may thing din sa aming mga girl na, wait lang, ikaw yung nag-aya mag-date, tapos pagbabayarin mo yung babae. Parang ganon. Well, we can interpret that in so many ways. Pero experience ko lang naman. Pero ako bilang lalaki, feeling ko one of two things yan Ano? Number one, the guy did not come prepared. So yun na reason, diba? feeling mo. Kumbaga nakaandun na mo ka na Bakit nga kaya? Diba? Sa tingin mo? Number two, hindi kanya ganong gusto para gastusan ka. Well, I'm just being realistic Grabe naman. Ay nako, magbebenta ako ng kidney ko pag na-date ko yung babaeng gusto ko para mapa-impress ko lang. Bakit after nun, chat siya ng chat? Chat pa rin naman siya ng chat, di niya ako gusto. Alin? Baka hindi kaya pwedeng wala lang pera? Pwede. Pero ba't siya nagaya? Diba? Hindi, dahil gusto niya makasama yung tao, pero hindi enough siguro. No, nakita niya yung bill, Siguro, pag-usapan na natin yan. Pag-usapan natin yan in a broader sense.
Hindi pa po pwedeng, halimbawa, the guy likes you so much, di ba? The guy knows in his heart na ang bit-bit lang naman niya pangarap para sa'yo in the long run. And the guy wanted to date you and you said yes. Tapos nagpaka-honest naman siya. In your case kasi, hindi nagpaka-honest. Nagkagulatan kayo. Oo. Halimbawa, Hindi naman sa kilala eh. sasabihin ng lalaki sa'yo, you know what, I like you so much. I like you a lot. Di ba? Pero ako yung lalaki sa kantang Ordinary Song. Ay, okay lang sa akin yun. Can we go out on a date? Fishball lang. Baka hindi ko kayang bayaran. Okay sa'yo yan. Yes, of course. Di ba? Kasi at So, least... maging honest lang. Oo, kasi una pa lang, naglatag ka na eh. Kung ito lang ako, tatanggapin na ba ako o hindi, di ba? Depende na lang yun sa tao kung kaya niya bang tanggapin na yun yung ano niya, yun yung work niya or wala siyang work or yun yung kaya niyang ibigay sa'yo o hindi. Di ba? Now, I have a question. Ano? Halimbawa, in the dating stage, getting to know each other stage, di ba? And yung relationship, di ba? Before settling down, the guy provided for everything. Naging mag-asawa. Bago ang lahat. Now, the girl is earning more and can provide something more. Di ba than the guy? Mag-a-apply pa rin ba na dapat laging lalaking gumagastos? Para sa akin, hindi na. Kasi depende na yun eh. Kasi once na naging mag-asawa na kayo, kaya nga kayo naging mag-asawa, ibig sabihin, iisa na kayo. Diba? So, share kayo sa lahat ng bagay, iisa dapat yung puso ninyo. So, I don't think sana maging, maging issue. Nakadalasan naman talaga ay nagiging issue, di ba? Alam natin yan. Kasi, di ba kapag halimbawa mas kumikita na ng malaki yung babae sa lalaki, parang feeling ng mga lalaki, yung nafe-feel mo yung parang ego, natatamaan, ganyan. Anong ba't ako? Hindi. Anong parte ng usapan na sinabi kong tiyataman ng Ibig ego ko pala sabihin, hindi. Yung kanina pala kasi na sinabi mo, di ba? Masaya ka balik ko yung gumagastos. Wala ka sinabing ego, ha? Hindi pala. Hindi ko Ikaw, i-interpret mo na naman ako ng ego. Hindi. Ang ibig ko pala sabihin kasi di ba kanina parang nakakataas ng ego na ikaw yung gumagastos. So, yung ngayon, kapag halimbawa... Sa dating yun. Oo. Kapag halimbawa ang babae na yung mas baka nakakatapak din ng ego ng lalaki kapag nauungusan siya. Pero may mga guy naman na they don't mind. Okay lang. Di ba? Pero mayroong mga lalaki na nagiging cause yun sometimes ng issue. Pero feeling ko depende yan kung paano nyo nilatag yung setup na yan. Nag-uusap dapat kayo eh. Kasi ako, iba kasi yung dating. Iba na pag you're building a life together. Iba yung two lives being mended into one life. Iba na yun kasi pakiramdam ko pag gano'n. Hindi ko pakiramdam but I think in my own personal humble opinion, it has to be this way na pag nasa isang na kayo, nasa isang relasyon na kayo at one na kayong dalawa, diba, if I lose my limb, you should be my limb tomorrow. If I lose my legs, I should be able to walk and you are my legs. If I lose my sight, you should be my vision. Dapat ganun na yun, di ba? So dapat walang, kumbaga, kung pera o pera natin dalawa yan. And minsan, it boils down to the pride of the man, di ba? Totoo to the pride of the guy and the insensitivity of the girl. Kasi minsan, yung lalaki, syempre kapag hindi na ako kumikita at sa bahay ako, nilutok ko na yung pride ko. Pero may mga pagkakataon, may mga, ako, in my experience of doing radio show, yung babae, sinabi niya, ba't laki na kuryente natin? Hindi naman niya minimin. Magreklamo pero tinamaan yung ego ng lalaki. Minsan, magiging careful yung babae dapat doon. So dapat sensitive ka rin sa mga mo. Yeah. Sasabihin mong words. Yeah. You know why? Because men and women are different in the aspect that women would measure things in cute little, in yung sweet nothings. You like being told, I love you out of the blue, being given a letter out of the blue, di ba? That's how you measure love. Yung effort na walang okasyon, di ba? In most cases, ganun sinusukat ng, hindi lahat baka sabihin niya. Diba? Pero doon kay kinikilig, di ba? Ang lalaki ba, men would measure love by amount of respect. Pag nire-respeto mo ako, we interpret that as mahal mo ako. Pero yung respect, syempre, both din dapat yan. Yeah, magkaiba lang. Siguro, magkaiba ng dynamics. Pero dapat ganun din yung same amount of respect yung ibibigay mo dun sa babae. Diba? Pero alam mo, marami na akong alam na mga kwento na ganyan. Na una, okay sila, ilang years sila tumagal. Pero nung time na hindi na nakakapag-provide yung lalaki at yung babae na lang yung nagpo-provide, napagod yung babae. Naghiwalay sila. Ang dami ko ng siguro mga family friends or kasamahan sa work na ganun yung eksakto na nangyari, na naging issue talaga yung pera. What's your take? Ganun. Syempre, dahil wala naman ako sa sitwasyon nila, hindi ko alam yung buong kwento. Kasi baka mamaya, yun yung summary ng kwento nila, pero baka may mga involved din doon ng mga masakit magsalita, may mga nagawang maliliit na bagay na nagpatong-patong, baka ganun. Ako hindi.
Paano? I have a different hunch sa partner. Feeling ko, kaya napagod yung girl because it wasn't really what they intended to happen. Kumbaga, feeling ko ang usapan ako muna habang wala ka pang work. Pansamantala. And then, Nagtuloy-tuloy. yung buhay nila became comfortable. Kasi halimbawa, ito yung scenario example lang to in general. Halimbawa, yung babae yung naghahanap buhay. Pansamantala, ikaw muna. Ikaw yung babae mo. Ikaw muna. Ako sa bahay muna ako. Pero pag kada uwi ka ng bahay, malinis bahay, nakatupid damit, nakapaglaba, hindi ka mapapagod. Kasi alam mo na, I'm doing my share. Diba? Kumbaga, I'm trying to pitch in what I can kahit walang pera involved. Pero kung ibang usapan, halimbawa, ikaw na naghahanap buhay, uwi ka ng bahay, nasa barkada ako, o kaya nagbubuting ako ng motorsiklo ko, di ba? Tapos ang pinambili ko ng piyesa, yung kinita mo, mag-iiba yung usapan, mapapagod talaga. Kasi yung participation to make the relationship grow na wala. Parang ito na nga lang yung gagawin mo. Ako na ngayon gumagawa ng work ng lalaki tapos may kakulangan pa pag uwi ko. Parang ganon. Well, ayaw kong gamitin yung word na lang. Oo. Kasi pag binalik natin yung sitwasyon at babae nasa bahay at sinabi namin sa inyong, eto na nga lang gagawin nyo, nagalit kayo. So, ganun gamitin nyo na. Say fine. Hindi, halimbawa lang yun yung dialogue niya eh. Oh. Di ba? O, di ba? Pag nag-aaway. Ayun lang yun. Pero yun nga, sana hindi siya maging cause of hiwalayan, cause of issue. Kasi pag pumasok na yung pera, Hindi. di ba? Kung yung babae, tapos may asawa ka na nasa bahay, walang hanap buhay, pero walang ginagawa to maintain the household. Yung baga, yung bumabarkada lang, sumasabog-sabog lang, hiwalayan mo. Ayun. Oo naman, kapag ganun. Diba? Maghapon nagpa-Mobile Legend, Dota. Yan. Sorry, hindi na may BP yan eh. So, di ba? Tama. Kapag may na-expect ka, tapos hindi yan yung nakukuha mo. Ibang usapan yung nag-work ka, maghapon ka, overtime, araw. Pero sa bahay, pag uwi mo ng bahay, nakapagluto ko ng pagkain masarap. Malinis bahay. Yung damit mo natupi. Bukas, mapasok ka, planchado ko damit mo. Hindi ka pwede magreklamo sa akin. At saka ibang bagay din yung kapag nararamdaman mo na kahit walang work yung lalaki, nagpupursige naman kasi siya. Iba yun eh. Yung lagi siya nag-update na o nag-apply ako sa ganito para hindi ka na mahirapan. Yung pinaparamdam ba sa'yo na hindi, dapat ako to pero wag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan. Siguro kailangan ding marinig yun ng mga girls. Di ba? Na nandun sa ganung sitwasyon. I agree. Bottom line, if you are in a relationship, di ba, do your part. Ang bare minimum is tow your own weight. Huwag kang mabigat. Yan. Kumbaga tulungan. Kaya nga sinabing relationship, di ba? Relationships are hard work. Aga-aga. Yan. Intro pa lang ito, dami na namin sinabi. Di ba? So, ayun, isang topic pa lang yan. Sample pa lang yan. Hindi ka nag-aaway, in fairness ha. Oo nga eh. Medyo pa to, engine kasi eh. Diesel, habang patagal ng patagal. Saka nag-iinit yan. Depende siguro. Di ba? Pero siguro, wala naman siguro tama at mali. Siguro depende lang talaga yan sa mga perspective natin sa buhay. Di ba? Ganun. Ewan ko lang Kung mag-meet halfway pa tayo. Depende. Sa gitna. Well, this is kind of... Di ba? This is a podcast of Carjack and... Di ba? Medyo unfiltered pag podcast. Correct. So, this is a platform where we can air opinion sides that we normally do not share on radio. Correct. Because we have ethical standards on radio. Dito na medyo wala pag-aana yata. Ano yung podcast to di ba? Hindi ko So yan, let's go back to dun sa root ng topic natin, di ba? Dapat ba lalaki ang gumagastos sa date? I guess generally, Yes. di ba? Generally, if you're a woman, ganito, kasi yung question kasi medyo leading siya, no? But if you're a woman, you are the gatekeeper of whoever comes into your life. Kung nakipag-date ka sa lalaki na umpisa pa lang, pinagastos ka na, and yet you stayed for many years, and then after 5th year, 6th year, you complain stupid ka. Kasi day one pa lang, alam mo na eh. Ginusto mo. Ginusto mo na eh. Taka ka pala eh. Di ba? Pagreklamo ka, di ba? Dapat, tandaan niyo, men are creatures of habits. Umpisa pa lang, hingiin nyo na, i-demand nyo na yung... Kung ano yung mo. Yung ina-expect mo, di ba? Oo. Because after all, di ba? Sa lubong kulisap sa kanto, may kasabihan. Ano? You deserve what you tolerate. Ay, hindi sasabihin ko. What you tolerate will continue. Diba? So, depende na yun sa'yo. Okay. Diba? Okay. Paano na tayo? Salamat po sa panonood ng aming Diba? podcast. Maraming salamat. Hope you guys will continue watching. Diba? And we will make sure that despite our differences opinion, we'll try to be respectful.
Oo. At saka alam mo, Huwag kang iiyak ha pag hindi na ako iiyak. Hindi na ako umiiyak lately. Charot. Huwag ka iiyak. Hindi, alam ko naman di ka umiiyak. But anyway, may naman. Hindi, pero yun nga. Ulo ka. Hindi, pero maganda rin kasi na kapag nag-uusap kayo, makinig ka din sa sinasabi nung partner mo, di ba? Para nagkakaintindihan kayo. Kasi minsan doon nagka-clash kapag hindi mo napapakinggan ng buo, di ba? So, pag napakinggan mo na yung side niya ng buo, napakinggan yung side niya ng buo, saka kayo mag-meet halfway. Tama yan. Saka niyo pag-usapan. It happens in many relationships. Oo, kumbaga at the end of the day, anong gagawin natin para i-resolve? Kasi magkaiba tayo ng opinion, paano natin gagawin to? So, di ba? Doon magsa-start yon. You should be attentive with what you're being told and not the rebuttal. Diba? Yes. Anyways, magpaalam na tayo. Maraming salamat for watching our Sorry. first ever Cardiac Arrest podcast. Yes, at abangan nyo po ang mga susunod na episodes kasi baka na yan. Thank you very much. And I would like to say thank you very much to Creative Dan. Yes. Salamat. Thank you very much. And of course, our head writer, si Almira Shield, the lipstick Yes. girl. At sa lahat po ng buo-buo ng Creative Dan, kay Skate, kay Miss Janet, at si Miss Diane. Yes, thank you so Our much. prod team. Maraming salamat sa mga future sponsors namin. You're welcome. Let's go! Pwede. Oh, maganda to, maganda. Again, ako po niyong lingkod. Ako po ang papa ninyo na 8 years na nag-gym, di naman po papayat. Papa Jackson po. At ako naman po sa gandang karaan, nag-iisang chicks ng Hindi radyo. mo rin, di ba? Na At- 8 taon na nagda-diet. Walang taon na sinasabi na magda-diet pero hindi pa rin nagagawa. Bye guys! See you next time. Bye!